Isang madilim na gabi sa isla ng Negros. Ang kadiliman ay hindi dulot ng kawalan ng buwan, kundi dahil sa bigat ng hanging dala ng alingaso ng pawis, dugo, at bigas na hindi nila makain. Taong 1880, sa gitna ng malawak na hasyenda na pinangalan ng Esperanza, na tila nawala na ng pag-asa ang mga magsasaka. Ang mga tanim na tubo, na dati kulay berdeng dagat na umaalon sa hangin, ngayon ay kayumanggin at tuyo. Ang lupa, pagkatapos ng 3 sunod na tagtuyot, ay tila ba naghihingalo na ito. Si Don Lucio Monteverde ang may-ari ng hasyenda. Nakatayo sa balkonahin ng kanyang bahay na yari sa kahoy na nara at batong adobe. Isang lalaking may katawang payat, ngunit matikas ang tindig. Sa edad na 45, ay mababa na agmo sa kanyang mukha ang pagod at pag-alala. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito mainom-inom. Don Lucio, magandang hapon po. Tawag ng kanyang katiwalang si Mang Tasio, isang matandang Pilipino na nakayukyuk sa takot. Wala na po tayong mapapakain sa mga obrero. Ang mga Kastila sa bayan, hinihingi na po ang buwis natin. Kapag hindi po tayo nagbunga ngayong Disyembre, kukunin po nila ang hasyenda. Paliwanag ni Mang Tasio habang nakayuko ang ulo. Nang marinig ni Don Lucio ang paliwanag ni Mang Tasio, napapikit ito. Si Don Lucio ay hindi isang masamang tao. Ngunit sa ilalim ng sistema ng kolonya, ang mga praile, mga gwardiya sibil, at ang gobernadorcillo, lahat sila ay buwerteng nakabantay sa kanyang kabiguan. Buntong hininga nandun. Magpadala ka ng liham sa kabilang hasyenda sa Negros. Ilahad mo sa liham na kailangan natin ng ilang kaba na bigas. Sabihin mo, utos ito ni Don Lucio. Lahad ni Don Lucio sa mahinang boses. Wala na po tayong pambayad, senyor. Sagot naman ni Mang Tasio, nanginginig ang labi. Nang mga sandaling iyon, sa labas ng hasyenda, di kalayuan mula sa mansyon, ay may isang lalaking nagmula sa dilim na dahan-dahang patungo sa hasyenda. Hindi siya tulad ng karaniwang magsasaka. Matangkad ang lalaki na nakadamit ng kulay itim at may hawak itong baston na may ulo ng tansong ahas. Ang mukha nito ay maputi na tila dayuhan ngunit hindi kawangis ng mga Kastila. Mayroon itong kakaibang kinang na parang binudburan ng abo ang kulay ng kanyang balat. Mula sa labas ng bakuran ng mansyon, natanaw ni Don Lucio na nakatayo ang lalaki at nagwika ito ng, "Magandang gabi, Don Lucio." Bati ng ekstranghero. Ngunit kahit hindi pa man iniimbitahan ng ekstranghero, ay diretso itong pumasok at umakyat sa mansyon kung saan naroon ang Don. Napatayo si Don Lucio. Ang kamay niya ay napahawak sa punyal na nasa kanyang sinturong. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko?" Tanong ni Don Lucio sa ekstranghero. Marahang ngumiti ang ekstranghero at nagwika ng, "Ako si Adriano, isang negosyanteng mula sa Madrid. Nabalitaan ko na may mabigat na pinagdaraanan ng iyong hasyenda, Don Lucio." Sambit nito sabay ngiti ni Adriano, na ang ngiti ay tila ba nagpapahiwatig ng isang sekretong imbitasyon. At ang mga mata nito ay tila ba tuksong mapanglinlang. Ano naman ang pakailan mo sa aking hasyenda? At bakit ka interesado sa mga nangyayari dito?" Matigas na tanong ni Don Lucio
na ang boses ay may kataasan. Huwag mo naman po akong pagtaasan ng boses, Don Lucio. Sagot naman ni Adriano. Gusto ko lang namang tulungan ka kung ibig mo. Lumapit si Adriano at inilapag sa mesa ang isang supot na puno ng gintong onsa. Eto, kunin mo. Ituring mo itong isang regalo. Walang interes. Wala kang utang na loob sa akin. Alok ni Adriano kay Don Lucio. Sabay ngisi ito na nakakaloko. Nang makita ang supot ng ginto, ay napasinghap si Mantasio. Habang si Don Lucio, matigas ang itsura ng mukha. Napatingin sa ginto. Saka muling bumaling ang paningin sa ekstranghero. Walang taong magbibigay ng ganyang kalaking halaga na walang kapalit. Wika ni Don Lucio. Napabagsak ang boses. Wika ni Adriano. Mayroon din palang kataasan ng pangunawa mo, Don Lucio. Tama ka. May kapalit ang mga ito. Ngunit, hindi pera ang kailangan ko. Hindi lupa o kahit ano pa mang kayamanan mo. Sagot naman ni Adriano. Napatigil lang doon habang nakatitig kay Adriano. At ang hangin sa paligid ay lumamig. Na tila ba nagbibigay ito ng babala. Ang kailangan ko lang ay, dagdag ni Adriano, ang iyong pananampalataya. Isang munting handog. Isang pangako na ang unang apong isisilang sa angka na ito, ang panganay na anak ng iyong panganay, ay akin. Napatahimik ang lahat. Naririnig ni Mang Tasio ang tibok ng kanyang sariling puso. Si Don Lucio, sa kanyang depresyon at pag-aalinlangan, ay napatingin sa tuyot ng mga taniman. Naisip niya ang mga batang nagugutom sa kubong kawayan na nasa gilid ng hasyenda. Sa banta ng mga Kastilang mananakop na handang sakmalin ang lahat. Habang sa loob ng kanyang dibdib ay may bulong na, gawin mo na. Anak pa naman ng iyong anak. Hindi pa naman ito nabubuhay. Wala ka pang pananagutan. Ganito ang mga salitang umiikot sa isip ng Don. Sa hindi malamang dahilan, tumango si Don Lucio. Kukunin ko ang tulong mo, sabi ni Don Lucio, na ang boses ay pumapagitan sa kanyang mga ngipin. Napangiti si Adriano, isang ngiting nagpapakita ng matutulis na pangil na hindi napansin ni Don Lucio. Lagdaan mo itong kasunduang ito, wika ni Adriano. At naglabas na isang pirasong pergameno na gawa sa balat ng hayop. Hindi lamang ito basta balat ng hayop, kundi balat ito ng isang hindi pa naisisilang na kambing, na isang simbolo ng kasalanang hindi pa nagagawa. Lumagda doon si Don Lucio na gamit ang sariling dugo mula sa kanyang hinlalaki. Mula noon, nagsimulang yumabong ang Hacienda Esperanza. Sa loob ng mga sumunod na taon, ang Hacienda Esperanza ay naging pinakamayamang hacienda sa buong Negros. Ang tubo ay tumutubo ng kasing taas ng bahay. Ang katas nito ay matamis na tila pulot pukuyutan. At ang mga obrero ay nababayaran ng maayos. Subalit kasabay ng kasaganahan ng hacienda, ay may kakaibang takot na bumabalot sa puso ng mga taga roon. Sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ay may mga batang lalaki at babae mula sa hacienda ang bigla na lamang nawawala. Ang mga pangyayaring iyon ay hindi napapansin ng mga Kastila dahil pinupuno ni Don Lucio ang mga bulsa ng mga alkalde at ng kura paruko. Ngunit alam ni Mantasio, alam ni Aling Rosa, ang matandang tagapag-alaga ng mga anak ni Don Lucio,